binalitaan ko siya about sa mga missing sa Bungeros case. And then ang sabi niya, and then sinabihan ko siya na there is an attempt to link him to the missing sa Bungeros case. So sabi niya that is preposterous. Yes. That is preposterous. Kalokohan lang. Ito raw ang sagot ni FPRRD sa mga balitang may koneksyon umano ang kanyang drug war sa kaso ng mga nawawalang sa Bungero. Pero ang DOJ mukhang kumbinsido. Wala pa mang matibay na ebidensya, tila parehas daw ang sinapit ng mga biktima. Ang listahan naman ng mga umano'y sangkot, pahaba ng pahaba. Ang nadagdag ngayon, isang abogada. Magandang gabi, ako po si Pinky Webb. Simulcast tayo sa DWAR, Abante Radio at 94.7 Mellow BFM. Ako naman si Willard Cheng. Mapapanood din tayo sa Team TV 31, Signal Channel 24, Converge 74, Sky Cable Channel 33 at Samsung TV Plus. At ako si Corina Sanchez Rojas. Simulan na natin ang agenda. Legal counsel ni bilyonaryo gaming tycoon Atong ang dawit na rin sa pagkawala ng mga sabungero. Mga pulis na umano'y sangkot sa kaso, kinainan na ng summons ng NAPOLCOM. Dating Pangulong Rodrigo Duterte tinawag na kalokohan ang aligasyong may kaugnayan ng drug war sa missing sabungero case. 3 bangkay ng mga umano'y EJK victim hinuhukay sa Batangas. May kinalaman kaya sa kaso ng mga nawawalang sabungero? Muling pagko-convene ng Senate Impeachment Court, posibleng sa August 4 pa, ayon kay Senator Joel Villanueva. First Lady Liza Araneta Marcos hindi kasama sa nakatakdang biyahe ni PBBM sa Amerika. At skincare reveal, Julian Santos, ano nga ba ang sikreto sa kanyang glowing skin? Humahaba pa ang listahan. May isinangkot na naman sa missing sabungeros case ang whistleblower na si Julie Dondon Patidongan. Ang bagong dawit, isa sa mga legal counsel daw ng alleged mastermind na si Atong Ang. Ang detalye sa exclusive agenda report ni Joash Malimban. Isa na namang pangalan ang nadagdag sa sinasabing Alpha Group sa missing sabungeros case. Ang latest revelation ng whistleblower na si Julie Dondon Patidongan, si Attorney Caroline Cruz, isa sa mga legal counsel ng umano'y mastermind na si bilyonaryo at gambling tycoon Atong Ang. Siya rin ang nagsisilbing executive director ng Pitmaster Foundation, isang charitable organization sa ilalim din ng kumpanya ni Ang. Isa rin daw si Attorney Cruz sa mga sumang-ayon sa pagpapaligpit ng mga sabungerong nahuhuling ng tsotsyope o namimirata sa online betting platforms. At saka si Attorney Caroline Cruz, kasama rin yan. Dahil mayroon siyang partisipasyon na parang sa draw, doon siya nabigyan. Sabi ni Mr. Atong Ang, kung hindi natin gagawin to, babagsak yung negosyo natin. Tapos sino bang sangayon dito? Isa si Cruz sa mga abogadong kasama ni Ang nang magsumite siya ng complaint affidavit laban kina Patidongan at businessman na si Alan Bantiles o alias Brown sa Mandaluyong City Prosecutor's Office. Ayon kay Patidongan, si Cruz ang nagsulat ng recantation statement niya matapos umano siyang alokin ni Ang ng 300 million pesos para tuluyan ng manahimik at umalis ng bansa. Isang bagay na inamin ni Cruz sa isang press con. Pero kwento niya, hindi umano sina Patidongan ang inalok ng pera, kundi extortion daw ang ginawa sa kampo ni Ang. Actually,
Yung 300 million po yan, totoo po yan na merong ganong amount na sinasabi niya. Kasi ako po, mismo ang sinabihan ng certain common friend namin na si Mr. Alan Bantilles na tinatawag namin na Brown. And in fact, tinanong niya ako kung kumusta daw yung boss. Sabi ko, wala namang nasasabi. Sabi niya sa akin na galit daw sa kanya, pinagmumura siya. Sabi ko, ano naman, bakit? Kasi na-mention nga daw niya yung 300, bayaran na lang daw si Dondon para makaalis na sa paalis, makalayo, kung ano may yung statements niya sa magtago na kasama ang pamilya. Mariinding itinanggi ni Cruz ang kanyang kaugnayan sa missing Sabongeros case. Aniya, it's another day, another teleserye at hindi umano patas para sa kanya ang basta-bastang pagdadawit ng mga pangalan ni Patidongan. Ayon pa kay Cruz, hihintayin na lang ng kanilang kampo ang mga susunod na umano'y scripts ni Patidongan bago niya sagutin ang mga alegasyon. Sa kabuuan, 4 na tao na ang itinuturo ni Patidongan bilang mga miyembro ng Alpha Group. Kabilang si Ang, celebrity na si Gretchen Barreto at Congressman Sonny Lagon. Pero pauna nang sinabi ng DOJ na hindi pa opisyal na makapagsasampa ng reklamo hanggang walang official affidavit na isinusumite si Patidongan. Para sa agenda, Joash Malimban, Billionaire News Channel. Itinanggi ni OVP spokesperson Ruth Castelo na may ugnayan pa siya sa bilyonaryong si Atong Ang. Naging kliyente kasi ni Castelo si Ang noong 2007 nang masangkot sa plunder case ni dating Pangulong Joseph Estrada. Pero ani Castelo, nagtapos ang kanilang lawyer-client relationship makalipas ang 2 taon at wala na raw siyang kinalaman sa mga naging aktibidad ni Ang magmula noon. So in 2009, I released him from the Bikudan where he stayed. And then because he was released because he already complied with all the conditions set by the probation officer. He was never my lawyer again. We remained friends, yes, but his own activities, his endeavors, his own businesses, I had nothing to do with anymore. I have nothing to do with present day. 2021 nang umugong ang mga balitang may kinalaman daw sa isabong company ni ang mga nawawalang sabungero. Sa halos 100 buto na hawak ng PNP Forensic Group, pinaniniwala ang galing sa balakang ng tao ang isa rito. Ang detalye sa agenda report ni Francis Folve. Posibleng human hip bone ang isa sa mga butong na-recover sa Taal Lake. Kabilang ito sa 6 na posibleng kalansay ng tao mula sa 71 buto na sumailalim sa forensic examination ng PNP. Hamon ang pagkuha ng DNA samples dahil wala na sa pristine state ang mga buto na matagal nang nababad sa tubig. Umasa naman po kami sa galing at talino at sensya ng PNP Forensic Group. Kasi karamihan po na nandito sa PNP Forensic Group ay train dalubhasa po sa medisina, science at sa mga iba't ibang larangan ng examinations, especially po sa DNA examination. 18 kaanak ng missing Sabongeros ang nakuhanan na ng DNA samples na gagamitin sa cross-matching. Ang priority po namin ngayon is maka-generate muna ng DNA profile doon sa mga collected po. Kasi po, it would be quite useless kung ipaprocess namin yun sa families pero wala namang kaming pang-match. So sa amin po, ang priority muna, maka-generate kami ng DNA muna doon sa mga specimen na pinasa sa amin. Naghain na ng summons ang NAPOLCOM kaugnay sa mga pulis na idinawit ni Julie Dondon Patidongan sa kaso ng mga nawawalang sabungero. May 5 araw sila para sumagot dito. Para sa agenda, Francis Polbe, Billionaire News Channel. Bagong anggulo, bagong ebidensya. Yan ang kinumpirma ni Justice Secretary Boying Remulla patungkol sa missing Sabongeros case. Ito na raw ang maaaring magpatunay sa koneksyon ng kaso sa madugong kampanya kontra droga ng nakaraang administrasyon. Ang detalye sa agenda report ni Joash Malimban, live nag-uulat mula sa DOJ. Joash, so ano ba itong bagong ebidensyang tinutukoy ni Ginoong Remulla?
tatlong bangkay yung hinahanap daw ngayon o ini-exhume ng Philippine National Police sa may Batangas ngayong araw. Yan yung kinumpirma ni Secretary of Justice Boying Remulla sa media kaninang tanghali. Ayon kay Remulla, ang tatlong bangkay na ito ay mga katawan na possibly tagged as drug war victims. Inilibang daw ng mga pulis noong 2020 dahil wala raw nag-claim sa mga katawan na ito. Dagdag ni SOJ, yung mga personalidad na dawit umano sa pagpatay sa tatlong bangkay na ito, posibleng kasama doon sa grupo na sangkot ngayon sa missing Sabongeros case. Kabilang na yung currently under investigation ng mga police officer. Ayon kay Secretary Remulla, hindi pa sila nakakapag-establish ng solid links ng drug war at missing Sabongeros. Pero medyo marami na raw kasi na intersection, particularly doon sa grupong responsable sa tinatawag niyang enforced disappearances. There were some victims found in 2020 that were just buried by the police because nobody claimed them in the Pulinaria. We are exhuming them now as we speak because we have to find out who these people are. They were never claimed. But we are setting up the DNA bank that we need to set up because precisely of those people who are missing. Yung mga disappearances ng mga tao, dapat yan, masolve yan eh. Samantala, no sacred cows. Yan naman ang pangako ni DILG Secretary at NAPOLCOM Chairperson John Vic Remulla sa isinasagawang investigasyon sa missing Sabongeros. Ito'y matapos pangalanan ng whistleblower na si Julie Dondon Patidongan ang ilang high-profile politicians at police officials bilang parte ng umano'y Alpha Group. Kung kahit mayor, kahit governor, kahit senator, basta kasama sila doon sa Alpha Group na yan, anyone involved in the Alpha Group will be charged kung tama ang case builder. Sa Kamara naman, plano ni Akbayan Party List Representative Chel Jokno na magkaroon ng isang independent forensics laboratory na susuri sa mga na-recover na buto sa Taal Lake. Corina, kanina kausap din ni SOJ Remulla yung ilang mga representative mula sa Japanese Embassy. Pinag-uusapan na raw kung ano yung mga possible na assistance na maibibigay ng Japan dito sa Pilipinas para sa isinasagawang search and retrieval operations doon sa may Taal Lake. Corina. So Joash, parang kung sa ordinaryong tao, parang medyo nakakainip itong pagdetermina nila kung ano ba yung mga buto na yan na kanilang nakita sa may Taal. Sa ngayon, ang sinasabi lamang ninyo ay parang balakang, parang buto mula sa balakang. Ito pa lang ba talaga ang lumalabas na impormasyon o iniinot-inot talaga ito ng mga kinauukulan na mailabas sa publiko? Well, Corina, ang confirm pa lang talaga itong hip bone nga raw na mukhang hip bone ng tao na nakita doon sa 6 out of 91 human bones or bones rather na recovered doon sa may Taal Lake. Pero sa ngayon kasi mahaba-haba raw na proseso yung talagang pag-verify nung mga buto na na-recover doon sa may Taal Lake. Approximately yung pag-verify nito, pag-certificate ay aabutin daw ng at least 1 linggo. Pag-certify pa lang yan kung yung mga na-recover ay talagang mga human remains at hindi sa mga hayop. So sabi nga ni SOJ Remulla, ito daw talaga ay long run. So hindi lang yung pag-certify or pag-determine kung ano ba talaga yung mga buto na ito o yung mga na-recover na mga suspicious objects doon sa Taal Lake, kundi pati yung pag-recover o pag-retrieve nung iba pang mga umano'y labi ng missing Sabongeros sa Taal Lake at sa iba pang parte sa paligid ng Taal Lake na tinitingnan pa ngayon ng Department of Justice at ng Philippine National Police. Corina. Okay, so iba pa yung hintay natin kung doon sa DNA matching sa mga nawawalang Sabongero. Mahaba-haba ito, mukhang kailangan talaga natin ng tulong mula sa bansang Japan. At kami patuloy na maghihintay. Maraming salamat, Joash Malimban, nag-uulat live mula sa DOJ. Malinaw ang utos ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center o CICC sa mga social media influencer. Take down content promoting illegal online gambling or face legal action. Kaugnay niyan, makakausap po natin ngayon CICC Deputy Executive Director Renato Paraiso. Sir Renato, magandang gabi po sa inyo at maraming salamat sa oras. Magandang gabi, Ma'am Pinky, at maraming salamat po sa pag-imbita sa amin sa inyong programa. At kamusta na po ang crackdown ninyo sa mga promotor nitong mga illegal online gambling?
Well, susunod na ho sila yung mga promoter, if you mean the operators. But first, yung unang ho natin ginawa action dito talagang tiningnan ho natin yung mga illegal gambling websites. At even prior to our call to the influencers, nag-take down na ho tayo at pinablock na natin itong mga websites na to. Ito yung constant na patintero natin dito sa mga illegal online gambling platforms na to. We take them down, they put them up, then we take them down again. We are equally relentless as them. Pagdating naman doon sa mga social media influencers o doon sa panawagan natin, natutuwa naman kami, Ma'am Pinky, no? Dati 80%, and tumataas na yung number ng talaga nagko-comply na nagkukusa ng mag-take down at tumigil sa pag-stream, pagla-live ng mga promotions nila and endorsements nila ng illegal online games po. Ilan ho itong sinasabing mga high-profile influence endorsers? Well, we initially had a list of 20, and out of those 20, initially before Monday, we monitored 16 of them complied. Tapos so, as the day goes by, parang yung iba, parang another additional 2 complied na. So, yan. Tapos ang ginagawa naman namin, nagdadagdag na lang kami doon sa list. So we go down the line in terms of yung popularity, yung reach nila. Opo. So we really try to get the big ones muna. Kasi we found out na parang ito yung effect eh. If the big ones comply, makikita rin namin even yung mga small ones. Even if we go down the line, parang nandito na kami sa 100, konti na lang yung mga pasaway eh. Pero yung sinasabi nyo kanina, ASEC, 20 po yung maraming followers. Yung initial list namin. And when you say maraming followers, doon po sa hindi sanay, dito po sa illegal online na gambling, katulad ko po, gaano kadami ho ba yung kanilang followers? At gaano po katindi itong industriyang ito? I think that the smallest or parang yung pinaka-konting followers do sa 20 na yun is like 2 million pa rin. Ganong kadami? 2 million. Oo. I see. At dahil doon, naiimpluwensyahan po itong kanilang mga followers na sumali at tumaya dito sa mga illegal online gambling sites. Yes, and then we also have a matrix na makikita rin namin yung reach, hindi lang yung following. Kasi yung iba kasi manufactured yung following eh. Nakikita rin namin, halimbawa nagla-live, mas marami yung, halimbawa konti nga yung following niya, pero mas marami yung nanonood sa kanya sa live. So we have a matrix for that also. So we really know kung sino yung mga malalakas talaga. Ang di ko talaga lubos maintindihan, pasensya na po kayo at maisip, Opo. ay bakit ang lakas ng loob nila? Knowing na illegal po yung kanilang ginagawa. At live pa. Unang-una siguro, hindi pa nila alam na may vina-violate sila. I'd like to presume that. Second is, malaki talaga yung compensation sa kanila. I've heard it's 500,000 per week pag medyo okay ka na, yung medyo malaki yung following Ang mo. bayad sa kanila, 500,000 a week. Yes, ma'am. And ganun ho, ayun po yung katotohanan, they do not know that they are engaged in illegal online gambling? Well, some of them say that, and siguro gusto kong paniwalaan yun kasi nung nalaman nila na meron ganyan, yung iba sa kanila nagkusa tumigil. Pero I think also parang naging seryoso yung, or parang they took us seriously when we issued that ultimatum na parang government would do something about it, and we're not just sitting down and taking this na parang you're promoting something illegal that ruins yung moral fabric ng bansa natin. Bakit ho kaya hindi ginawa ito earlier, ASEC? I don't want to speak for yung mga past administrations or other agencies. Pero kasi kami, nakikita namin yung una-una, nakikipagtulungan kami sa private sector, and we try to get to the root of the problem. And one of the problem is really yung proliferation, hindi lang yung the presence of online gambling itself or illegal online gambling itself, but the proliferation. And second, ang nagiging problema talaga sa mga illegal na unregulated, namamanipulate yung game mismo. So, they can determine who wins, who loses. Madadaya sila. Hindi ho ba, ASEC? Oo. So, this is a clear case of estafa na. Nung sinabi natin na napag-aralan natin na estafa to, pag marami kayong magkakasabwat, syndicated estafa, non-bailable. At pag marami kayong nabiktima, marami tumaya sa inyo, large-scale estafa, non-bailable din. Opo. So, I think that played an effect dito sa mass
backing down, taking down of the contents ng mga influencers na to. Asek, balikan ko lang po yung tanong ko kanina. To be clear, Opo. I wasn't asking about the past administration. Ang pinag-uusapan ko po, kahit itong administrasyon, bakit ho ngayon lang, kumbaga parang naging very aggressive ang gobyerno to call out these people or influencers that are involved in illegal online gambling? I wouldn't know. Pero nung ako ko ang tinalaga dito sa CICC, the orders are very clear. Focus on illegal online scams, illegal online gambling, the proliferation of fake news and these troll farms and yung attacks on government institutions when it comes to hacking. So, nung ako naman ang tinalaga, malinaw naman na siniseryoso ng ating pamahalaan at ng administrasyon ng Pangulong Bongbong Marcos itong banta na to. Mm-hmm. What kind of help or assistance ang kinakailangan po ng CICC sa ibang mga institusyon or even companies para po masawata ito completely? Ako, nagpapasalamat, Ma'am Pinky, no, na malaki ang natatanggap ko na tulong, lalong-lalo na ho sa pamunuan ho ng PAGCOR sa ilalim ni President Altenco, ni Chairman Altenco, sa PCSO sa ilalim ni General Manager Mel Rob. Very instrumental sila doon sa bibigay sa amin ng legal cover pagdating dito sa pagte-take down ng sites na to kasi we cannot do it on our own. Humingi kami ng mga certifications sa kanila na these are illegal at binibigay naman nila sa amin. Second ho, nagpapasalamat po tayo sa private sector na constant ang pagpapaabot ng tulong sa atin not only when it comes to yung moral support but also providing us with information, lalong-lalo na ho, yung mga grupong katulad ho ng Digital Pinoy, ang Scamwatch when it comes to sila ang watchdogs natin na nagbabatay. Na hindi wala naman kaming manpower talaga, ganun kalaki manpower. Although we automate, we have the system to scour, hindi naman din kaya namin all in one go eh. And siguro, para sagutin yung tanong niyo, siguro, more siguro, yung cooperation do sa mga law enforcement agencies na alam din natin nabubulunan sila do sa mga traditional crimes. But, someone has to focus on really on these cyber crimes na talaga. And maybe this is an opportunity to revisit yung 10175, the law creating CICC. The law creating CICC, sir. Power and, yung sabi niyo po, the law creating CICC? Tama po. Okay. The law creating CICC is RA 10175. So maybe, ngayon, nire-revisit na natin to identify certain crimes that wala noon na phenomenon ngayon like fake news. Hindi pa naman na-define yan. As a quickly lang, Opo, kasi kanina you mentioned PCSO and PAGCOR at nagpasalamat ho kayo sa tulong na kanilang ibinibigay. Hindi ho ba dapat talaga naman silang tumutulong even to be more aggressive, possibly, or as aggressive as the CICC? Dahil illegal po ito. Illegal online gambling. Hindi ho ba? Kasi kahit papano, pag ma-addict po ang tao dito o tumaya dito, obviously government does not get any revenue from these kinds of activities. So dapat po, napaka-aggressive din po ng PAGCOR hinggil dito. Tama naman po, Ma'am Pinky. Pero siguro yung papasalamat ko kasi yung manifestation of not only yung support but yung talagang the support we need when it comes to logistically and yung legal cover that we need. Mabilis at saka mas maayos, Ma'am. Okay. I don't know about, again, I can't speak about the past but right now this is what we're doing and this is working. Maraming salamat po sa inyong oras, CICC Deputy Executive Director Renato Paraiso. Thank you, sir. Maraming salamat po. Posibleng sa August 4 pa mag-convene muli ang Senate Impeachment Court. Hindi naman daw ito delaying tactic ayon kay Senador Joel Villanueva. Ang detalye sa agenda report ni Hannah T. Minamataan ng Senado ang August 4 bilang araw na muling pagko-convene bilang impeachment court, ayon kay Senator Joel Villanueva. Isang linggo yan pagkatapos ng 4th SONA ni President Bongbong Marcos. That's enough time to be given sa Senate and the House to organize itself. Inamin ni Villanueva na informal meeting pa lang ang nagaganap sa around 4 to 6 senators, kabilang si SP Cheese Escudero. Kailangan pa kasing isaayos ang Senate Committee chairmanships at pagbuo ng mga miyembro nito. Pero posible nga bang delaying tactic lang ito? May sagot agad dyan si Villanueva. Ang pinaka magandang isasagot ko po sa mga
bashers ng Senado, tignan nila yung issue ng Korte Suprema kataas-taas ang grupo ng ating pamahalaan kasi ng gobyerno. Detalyado raw ang nilaman ng kamakailang SC resolution tungkol sa impeachment, kung saan inuutusan ng Senado at Kamara na magpasa ng information tungkol sa pag-handle nila sa impeachment complaint laban kay VP Sara. Naghain na rin ng manifestation ad cautelam ang Senado sa SC tungkol dito. Sabi nila, wala raw ang specific info na hinihingi ng korte sa kanila at nasa House of Representatives ito. Una nang binalik ng Senado sa Kamara ang impeachment complaint para linawin kung hindi ito lumabag sa one-year bar rule at kung willing pa rin itong i-pursue ang impeachment proceedings sa 20th Congress. Hindi pa final ang August 4 bilang muling pagkoconvene ng impeachment court at nakasalalay pa rin sa majority kung kailan na dapat manunumpa ang bagong senator judges. Agara namang sumagot ang House of Representatives tungkol sa schedule. We will comply whatever orders they would ask us to do. Especially the prosec team, they are not only more than able but respectful legislators. Pero paalala ni Akbayan Party List Representative Chel Jokno, kailangang mangibabaw pa rin ang constitutional mandate ng senator judges na agarang maglitis. The Constitution commands that the Senate, after it is convened as an impeachment court, must conduct the trial forthwith. Sa ngayon, inaasahan ni Villanueva ang isa na naman umanong makulay at malamang debate sa pagbubukas ng 20th Congress. Para sa agenda, Hannah T., Bilyonaryo News Channel. Judicial overreach ang pagtatanong ng Korte Suprema sa mga kongresista kung nabasa nga nila ang impeachment charges laban kay VP Sara. Ayon yan kay retired Supreme Court Senior Associate Justice Antonio Carpio. Sa resolusyon, pinasusumite kasi ng Korte ang Kongreso ng mga dokumento at impormasyon kaugnay ng impeachment proceedings sa gitna ng mga petisyon laban sa pagpapatalsik sa bise. Isa sa mga nais mabigyang linaw ng Korte ay kung nagkaroon nga ba ng sapat na oras ang mga mambabatas para suriin ang ebidensya bago pirmahan ang reklamo. Sa On Point ng Bilyonaryo News Channel, pinaliwanag ni Carpio na ang tinatawag na conclusive presumption. We never ask the Supreme Court whenever they come out with a decision resolution, whether those who signed the decision resolution perused the charges and went over the evidence. I mean, that's considered. If you sign it, that means you have studied it. So you don't agree that they asked that? Yes, I think I would agree it's an overreach. Because what's the point? Okay. They already they signed and it's verified because there's a verification of them that they read it and the allegations are true of their own personal knowledge or based on authentic records. I mean, you state that under oath. That should be enough already. Sa gitna ng kontrobersya sa paggasta ng pondo, mas malaki ang hinihinging budget ng Office of the Vice President para sa 2026. Pero depensa nito, deserve ng VP ang kaparehong suporta na nakukuha ng Pangulo. Yan ang agenda report ni John Manalo. Hindi lang spare tire ng Pangulo ang bise, kaya hindi dapat bawasan ang suportang binibigay kay VP Sara. Keeping her out of the loop, whoever the Vice President is, keeping her out of the loop or not being able to provide funds for her projects and programs, not being able to support the Vice President is a great disservice to the country. Because if anything happens and the Vice President is forced to assume the position of President, we cannot give her a lot of time to study and allow her to go with the learning curve, how long it is going to take. Dagdag ni OVP spokesperson Ruth Castelo, dapat kasing handa rin ng Pangulo ang VP sakali mang may mangyari sa Chief Executive. The services that are now being delivered by the Vice President through her office is a way of preparing herself just in case anything happens from now until 2028.
Kaya umaasa ang OVP na maaprubahan ang kanilang proposed budget for 2026 na nagkakahalagang 903 million pesos. Hindi pa raw sigurado kung dadalo si VP Sara sa budget hearing, pero ani Castelo, competent enough ang kanilang staff para depensahan ang kanilang budget request. Nasa 170 million ang idinagdag mula sa approved budget ng OVP na nasa 733 million pesos ngayong taon. Nauna nang ibinalita ng OVP na nasa 85.55% ang kanilang utilization rate ng kanilang 2024 budget. Nasa 34% naman daw ang utilization rate nila as of June this year. Ang pangako ng OVP, sisikapin nilang speed up ang paggamit ng natitirang pondo, pero mananatili pa rin daw silang maingat para hindi na mabahiran pa ng anumang kontrobersya. Para sa Agenda, Joan Manalo, Billionario News Channel. FPRRD tinawag na kalokohan ang alegasyong may kaugnayan daw ang kanyang drug war sa missing Sabongeros case. Susunod yan sa Agenda. Traffic check muna tayo ngayong Miyerkules sa EDSA Boni MRT Station. Naku po, halos walang galawan ang mga sasakyan sa northbound lane. Palaisipan daw para kay Calambas City Councilor Arvin Manguiat kung bakit siya pina-ambush umano ni Charlie Atong Ang noong 2021. Potential witness ngayon si Manguiat sa kaso ng mga nawawalang sabungero. Narito ang exclusive agenda report ni Joash Malimban. In coordination na ang NAPOLCOM sa bagong potential witness sa missing sabungeros case na si Calambas City Councilor Arvin Manguiat. Yan ay matapos niyang isiwalat na ang mga pulis na kasama sa official complaint affidavit ng whistleblower na si Dondon Patidongan ang parehong mga suspect sa pag-ambush sa kanya noong 2021. Ayun nga, yung mga nasa holdings ngayon ng Camp Crame, pero nung makita ko yung mga listahan, meron pa doon na wala. So may dadagdag pa ako doon. Isang dating master agent ng isabong operation si Manguiat noong siya ay kapitan pa lamang. At isa sa mga nakakadalaw sa mga farm ng gambling tycoon na si Atong Ang sa Siniloan, Laguna. Ipinaambush siya noong 2021 matapos umanong isama ang kanyang pangalan sa high-value drug targets noong panahon ni former President Rodrigo Duterte. Kwento niya, hindi niya naisip na may kinalaman sa sabong ang ginawang pag-ambush sa kanya. 4 na taon na ang nakararaan. Nalaman niya lang daw ito matapos siyang kausapin ni Patidongan. Sa buong akala ko, pag-uusapan lang namin yung mga sabungan niya dito sa Laguna. Kasi may mga sabungan siya dito. Akala ko yun ang i-offer niyang business. Nagulat na lang ako nung tanongin niya ako kung may suspect na raw ba ako dun sa mga umambush sa akin. Sabi ko meron.
Sabi ko nga, mga pulis. Sabi ko, oo, mga pulis. Sabi niya, alam mo ba kung sino mastermind? Sabi ko, yun ang hindi ko alam. Yun, sinabi niya sa akin na si Boss AA daw ang nagpa-ambush sa akin. So nagulat ako. Sabi ko sa kanya, sigurado ka pare, anong kasalanan ko? Yun agad ang una kong tinanong sa kanya, anong kasalanan ko? Ba't ako'y pa-ambush? Dagdag ni Manggiyat. May nahuli silang nagchochope sa Santa Cruz. And nung ma-interview siguro nila, kasi gano'n naman ang ginagawa nila, siguro nabanggit yung pangalan ko. And isang pangyayari doon, nakatakas yung isa sa grupo na yon. So yung isang nakatakas na yon, taga rito sa amin, sa Calamba. So yun yung lumapit sa akin, humingi ng tulong. Parang maka-areglo kay Boss Atong. Inaanak ko kasi ito sa kasal. Ayon sa Napolcom, nahainan na ng summon sa mga pulis na dawit sa complaint affidavit ni Patidongan. Isinasagawa na rin ng cross-examinations ng mga ebidensya bago tuluyang magsampa ng kanyang sariling reklamo si Manggiyat. Para sa agenda, Joash Malimban, Billionaire News Channel. It's preposterous. Ito raw ang pahayag ni former President Rodrigo Duterte sa pagkakaugnay sa kanya sa missing Sabungero case. Ayon yan sa anak niyang si Vice President Sara Duterte sa isang panayam sa The Hague, Netherlands, kung saan nakakulong si FPRRD. Pinalitaan ko siya about sa mga missing Sabungeros case. And then, ang sabi niya, and then sinabihan ko siya na there is an attempt to link him to the missing Sabungeros case. So, sabi niya that is preposterous. Yes. That is preposterous. Nawala ang mga sabungero noong 2021 sa ilalim ng termino ni FPRRD. At isa sa mga tinitingnang anggulo ay ang koneksyon ng kaso sa madugong war on drugs ng dating Pangulo. Inakusahan din siya ng cover-up ng pamilya ng mga biktima. Tila no turning back na si Senador Amy Marcos sa suporta niya sa mga Duterte. Matapos questionin at imbestigahan ang pag-aresto kay FPRRD, naghain siya ng isang panukalang batas para hindi na maulit ang umano'y pag-kidnap sa dating Pangulo. Yan ang agenda report ni Hannah T. Para hindi na maulit ang sinapit ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, hinain ni Senator Amy Marcos ang PRRD Act sa Senado. Target nitong ipagbawal ang pag-aresto at turnover sa isang Pilipino sa dayuhang korte gaya ng ICC kung walang court order sa Pilipinas. Hindi na dapat maulit ito nangyari kay Presidente na kinidnap siya at dinala rito sa ibang bansa. Inaresto si Duterte dahil sa kasong Crimes Against Humanity, kaugnay ng kanyang madugong kampanya kontra droga. Sa panukala ng senadora, pwedeng makulong o pagmultahin ng hanggang 10 million pesos ang sinumang sangkot sa extraordinary rendition o yung paglipat ng isang tao sa ibang jurisdiction nang walang court order o pahintulot. Wala tayong masasabi dahil yung ICC ang may proseso sila na kanila, pero para sa atin sa Pilipinas, labag din sa ating batas ang nangyari. Kaya kailangan managot. May nakabinbin ngayong kaso sa Ombudsman kaugnay nito matapos niyang mag-submit ng committee findings tungkol sa umano'y irregularities sa March 11 arrest ni FPRRD. Kaya lang, pangamba niya, baka hindi rin to umusad. Nakatakdang matapos ang term ni Ombudsman Samuel Martires ngayong buwan at isa sa mga nag-apply para sa posisyon si Justice Secretary Boying Remulla na una nang nagsabing within the bounds of the law ang nangyaring arrest. Ganun pa man, dalhin natin yung kaso at prosigin natin para managot ang talagang nagputos nitong kababalaghan. Nasa The Hague, Netherlands ngayon ang presidential sister kasama ni VP Sara. Ayon sa bise, inusisa raw ng kanyang ama ang intention ni Senator Amy. Sabi niya na, I believe that she is sincere
with her friendship with you. Sa akin daw, oo. Kasi sabi niya, pwede naman siyang hindi makipagkaibigan sa'yo eh. Pero nakikipagkaibigan siya sa iyo. Wala pang opisyal na pahintulot ang ICC sa pagbisita ni Senator Imee sa detention center. Bago pa ang panukala ni Senator Imee, naghain din ng resolusyon ng ilang Duterte allies dito sa Senado para sa interim release at house arrest ng dating Pangulo. Aminado ang senadora, baka baliwalain lang daw ito. Para sa agenda, Hannah T., Bilyonaryo News Channel. Huli ang isang Chinese national na nagpapanggap umanong Pilipino gamit ang mga pekeng dokumento. Ang detalye sa agenda report ni Andrea Salve. Kinalampag ng ilang senador ang mga ahensya ng pamahalaan para agarang kumilos kontra sa anilay bentahan ng official Filipino document sa mga dayuhan. Special mention dito ang Philippine Statistics Authority at Department of Foreign Affairs na kailangan daw maglinis ng hanay at tuluyan ng alisin ang kalat at dumi na iniwan ng mga pogo. Kasunod ito ng pagkakaaresto ng Bureau of Immigration sa 43-year-old Chinese businesswoman na si Wang Shujin na nadiskubring gumagamit ng Filipino identity sa kanyang mga transaksyon sa bansa. Ayon sa BI, naaresto ang Chinese sa NAIA Terminal 3. Nakita ng NBI doon sa kanilang report, doon sa kanilang fingerprint analysis, na iisang tao lamang po ang gumagamit ng Philippine identities na yon at nung Chinese identity niya. Kasi may mga tinitingnan pa tayo na mga bagong leads of other foreign nationals that might have been taken a similar route sa pagkuha po ng kanilang ibang identity. Inihalin tulad ang nahuling Chinese kay dating Bamban Tarlac Mayor Alice Guo. Isa raw itong investor sa industriya ng electric vehicles pero sinisilip ng BI ang posibilidad na meron pang mas malalim na dahilan sa pagkuha nito ng Philippine documents. Medyo big time ito dito sa Metro. Nakita po natin sa trends na maaari pong ginagamit ito ng ilang mga foreign nationals para ma-circumvent yung mga limitations na meron po ang isang foreign national. Nasa Warden's Facility na ng BI ang Chinese na mahaharap sa deportation proceedings. Tuloy-tuloy naman ang pagtugis sa iba pang mga dayuhang illegal na nag-a-acquire ng Philippine documents. Para sa agenda, Andrea Salve, Bilyonaryo News Channel. 4 ang arestado sa Bulacan dahil sa pamimeke ng license plates. Ang LTO, pinag-aaralan na ang dagdag seguridad sa mga bagong plaka. Yan ang agenda report ni Paulo Barcelon. Timbog sa operasyon ng PNP, CIDG at LTO ang 4 na kalalakihang sangkot sa talamak na paggawa at pagbebenta ng peking plaka sa San Ildefonso, Bulacan. So sila po yung nag-deliver na nakipag-meet up sa tao natin tsaka ng PNP. And then tinuro po nila kung saan po yung paggawaan at doon naman po na-aresto yung mga, hindi na pa natin sinasabing big boss, pero yung mga mas mataas sa kanila. Nasabat sa operasyon ng 51 mga peking plaka, mga paraphernalia at makina at marked money. Dahil sa insidente, posible ngayong magdagdag ng security features sa mga bagong license plate na ilalabas ng LTO. Pinag-aaralan po namin yan under the guidance of Yusek Mon and Secretary Vince. We'll let you know. Pinag-aaralan po yan. Isa sa mga nakikitang dahilan ng LTO sa paglipana ng mga peking plaka ay ang backlog ng ahensya sa license plate production. Pero ayon sa ahensya, naubos na raw nila ang backlog ng mga plaka na nagmula pa raw noong 2014. At gamit ang LTO tracker, maaari na raw i-check ang status ng plaka at kunin ito sa LTO office o ipa-deliver sa bahay. Para sa agenda, Paulo Barcelon, Bilyonaryo News Channel. Humihingi ng saklolo ang PhilHealth sa private sector para mapunan ang mga pagkukulang ng kanilang ahensya. Ang detalye sa agenda report ni Sujin Kim. I am really appealing for all your help. It's really very difficult
But I think in the 5 months that I've been in office, meron na naman pong nararamdaman yung ating miyembro. Sa harap ng buong grupo ng mga top executives sa bansa, ang Management Association of the Philippines nanawagan ang chief ng PhilHealth na si Edwin Mercado na tulungang bunuan ang kakulangan sa supply pagdating sa serbisyo, pasilidad at teknolohiya sa buong healthcare system. So it's not automatically translating to access. Yet, yung supply side is still lagging behind. And that's what I will be asking health. That's usually is what I'm asking health from the private sector. And we are a progressive type of social health insurance. Social health insurance means everybody has a social contract. Binigyang diin ni Mercado na tumataas ang demand sa serbisyong pangkalusugan pero naiiwan ang supply. Kulang ang ospital at gamot, kulang din ang systems. Kasama sa mga reformang nagawa ni Mercado ay ang expanded coverage para sa dengue, cataract at heart disease at ang pagdadagdag ng open heart surgery at kidney transplant sa Z-benefits. Sa pipeline, claims validation, fast lane incentives para sa mga compliant hospitals at shadow billing system para mas mabilis ang proseso. Higit pa rito, tinutulak ngayon ng PhilHealth ang paglipat sa prospective payment system kung saan hindi na bawat procedure ang binabayaran kundi base sa buong outcome ng services. From the private sector perspective, that's a wonderful move on the part of PhilHealth. Why? Now, at least I have the cash on hand already rather than having to wait 90, 120, even years to get paid. Because that's currently what's happening. The delays, the controversies, the back and forth leads to frequent denial of claims, return back to the hospital, I need more information. At least this one, the money is already in our hands. It will definitely improve our cash flow scenario. Higit sa mga bagong claims system, tinututukan na rin ng PhilHealth ang pagpapalakas ng primary care. The intent is to make sure the patients are healthy such that their utilization of inpatient benefit care will go down and the savings will now be diverted to primary care. So that's a better use of our money than paying for when you get sick. Target ng PhilHealth na palawakin ang spending para sa high-burden, high-cost conditions mula 600 billion pesos hanggang 900 billion sa 2028. Para sa agenda, Sujin Kim, Billionaire News Channel. High-tech na ospital binuksan na sa Pampanga. Ito'y alinsunod sa utos ni PBBM na palakasin ang healthcare sa mga rehiyon. Narito ang agenda report ni Pierre Pastor. Hindi na kailangang ibiyahe pa papuntang Maynila ang mga pasyente na kailangan ng mga komplikadong operasyon dahil meron ng specialty hospitals sa mga rehiyon. Gaya rito sa Pampanga, kung nasaan ang kauna-unahang hospital sa Luzon na may robotics at digitalized integrated operating rooms. This building alone houses 3 of the specialty centers that we have already established. One is the Advanced Comprehensive Center for Orthopedic Care, and then we have the Center for Trauma and Burns, and then we also have the Center for Brain and Spine. Yung function ng bawat isang makina doon will be integrated into one system, including our hospital operations. Like for example, we have our hospital information system for records, the electronic records. Then we have also our PACS system for the radiology. We also have our laboratory information system. Nakapasok lahat yun dito sa system na to. Latest na modelo, ang mga kagamitan gaya ng robotic machines na kayang gawin ang maraming klase ng operasyon. Ito yung latest technology din sa India. And it is capable of performing practically 6 surgeries that would be under the 6 disciplines. So we have the cardiothoracic, meron tayong ENT o yung head and neck. Then we have the minimally invasive procedure. We have the urology. We also have the gynecology, and we have the obstetrics procedures po. Meron siyang self-regulation Pag mali, hindi siya nagpo-proceed. Automatic nag-shutdown. Sa robotic surgeries, mangangailangan lang ng small incision o sugat. Dito ipapasok ang robotic arms. Ang doktor ang magmamaniobra. Malinaw na makikita ng surgeon ang kanyang dapat ayusin. Sa robotics, hindi gaanong nahahalukay at nagkakatroma ang loob ng katawan. Nagtala din ito ng less complication, faster healing at hindi gaanong magtatagal ang pasyente sa ospital. The negative pressure with the hygienic clean air system that markedly reduces the chances o yung risk for
yung sinasabi natin, yung mga hospital-acquired o kaya surgical infections. Sa ilalim ng pamamahala ng DOH, bukas na itong Advanced Centers for Comprehensive Orthopedic Care and for Trauma and Burns Care sa Jose Lingad Memorial General Hospital. Mataas daw ang rate ng vehicular accident sa area na ito na malapit sa NLEX at ito ang takbuhan ng mga naaaksidente at trauma and burn cases. Marami rin ditong highly specialized orthopedic brain and spine doctors. Alinsunod sa utos ni PBBM na dapat magkaroon ng regional specialty hospitals para agad na magamot ang mga may sakit at hindi na magtambak sa mga ospital sa Maynila. Nakahanda rin ang JLMGH sa dadagsang pasyente mula sa iba't ibang probinsya. Para sa Agenda, Pierre Pastor, Billionario News Channel. Discount para sa mga senior at PWD sa Metro Trains tumaas sa 50%. Susunod yan sa Agenda. Traffic check ulit tayo. Sa EDSA Guadalupe naman, mabagal ang daloy ng mga sasakyan sa northbound lane. Moderate to heavy naman ang southbound lane. Tukoy na ng MMDA ang mga flood-prone streets sa Metro Manila. Sinabi rin ng ahensya na isa ang Dolomite Beach sa Maynila sa mga nagiging sanhi ng pagbaha. Narito ang agenda report ni Paulo Barcelon. Asahan raw ang pagbaha sa ilang major thoroughfares sa Metro Manila ngayong tag-ulan. Kabilang dyan ang buong Marikina City, Maysilo Circle sa Mandaluyong, Espanya Boulevard at Taft Avenue sa Maynila, Araneta Avenue, Commonwealth Avenue at EDSA Camp Aguinaldo sa Quezon City at ilang bahagi ng Muntinlupa, Parañaque at Las Piñas. Ayon sa MMDA, binabaha ang mga nabanggit na lugar dahil sa dami ng ulan, mababang lokasyon at problema sa basura. Bilang tugon, naglatag na mahakbang ang pamahalaan, partikular ang MMDA at DPWH para maibsan ang epekto ng mga pagbaha. Kabilang dyan ang pag-rehab sa ilang pumping stations gaya ng Sabalut, Vitas, Labasan, Paco, Makati at Santa Clara. Patuloy ring isinasailalim sa rehabilitasyon ang 20 pumping stations, 4 naman ang kasalukuyang ginagawa. Kaninang umaga, binuksan ang isang floodgate sa Manila Yacht Club sa Rojas Boulevard malapit sa Dolomite Beach. Ayon kay MMDA Chairman Don Artes, isa raw ito sa mga nagdudulot ng pagbaha sa lungsod ng Maynila. Parte lang po kasi yung drainage system doon sa Dolomite Beach project. Kasi nga, according sa mandamus order ng Supreme Court, malinisin yung tubig na dinidischarge sa Manila Bay. Yung tatlo pong outfall, isa na po ito, ay hinarang po yung tubig. Wala pang pahayag sa ngayon ng DENR, ang lead agency na nagpagawa ng Dolomite Beach noong panahon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Nagsagawa rin ng inspeksyon ng MMDA sa MRT-7 Batasan Station ngayong araw para malaman kung paano susolusyonan ang baha sa nasabing lugar. Para sa Agenda, Paulo Barcelon, Billionario News Channel. Optimistic si PBBM na magiging partially operational na ang Metro Manila Subway by 2028. Sa kanyang pag-inspeksyon sa Camp Aguinaldo Subway Station sa Quezon City, pinuri ng Pangulo ang pag-usad ng proyekto. Sa oras anya na matapos ito, magiging 40 minutes na lang ang travel time mula Valenzuela City hanggang Naiya sa Pasay, mula sa 2.5 oras. Pinasalamatan din ng Pangulo ang Japan na siyang katuwang ng Pilipinas sa subway construction. Sana matapos natin ito kay
hanggang sa pag-eskwela. Ay, nito, 28. Baka pwede nang inaugurate. Good news naman para sa ating mga senior citizen and PWD. Tumaas na sa 50% ang inyong fare discount sa mga tren sa Metro Manila. Ipinag-utos ito ni PBBM para madagdagan ang inyong panggastos sa iba pang mga pangangailangan tulad ng gamot. Ngayong Miyerkules, umarangkada na rin ang unang 3 coaches ng Talian Trains. Ayon kay DOTR Secretary Vince Dizon, madadagdagan pa yan sa mga susunod na araw. Natenga mga Talian Train dahil umano sa compatibility issues. This special report is brought to you by Sa lagay ng ekonomiya, sinusukat ang estado ng isang bansa. At sa pagmarka ni PBBM, sa kalahati ng kanyang termino, ano na nga ba ang sitwasyon at nasaan na ang administrasyon? Narito ang special agenda report ni Sue Jin Kim. Isang taon mula nang ihayag ni PBBM ang kanyang pangunahing economic promises, hati ang kanyang scorecard pagdating sa pagtupad nito. May mga larangang nagpakita ng malinaw na progreso, pero meron din namang mga usaping nananatiling bitin. Isa sa mga nangungunang prioridad noon ang pagpapababa ng inflation, at sa usaping ito, hindi mapagkakaila ang pag-usad. Tuloy-tuloy ang pagbaba ng headline inflation mula noong July 2024 hanggang sa umabot ito sa isa sa pinakamababang antas sa loob ng mahigit 5 taon. Napuna rin ito ng pribadong sektor. Binigyan ng mataas na grado ng British Chamber of Commerce ang administrasyon sa pagpapababa ng inflation. I would give it an 8, Ocho. I think it is done very well, particularly with inflation. We've seen inflation now. I think the last report was 1.4%. That actually is a significant achievement. It's a good performance, particularly on inflation and giving scope for further rate cuts by the Banco Central. Pero bagaman kontrolado na ang inflation, nananatiling malamya ang takbo ng ekonomiya. Hindi pa rin naaabot ang target na 6% GDP growth ng pamahalaan. Palatandaang may pagbangon pero bitin. Mula nang magtalumpati si PBBM, sunod-sunod pa rin ang pagtaas ng growth rate ng bansa. 5.2% after SONA, 5.3% sa sumunod na quarter at 5.4% sa unang quarter ng 2025. Kahit may momentum, tuloy-tuloy lang din ito sa ilalim ng 6% goal ng gobyerno. Binabaan na rin ng mga international institution ang kanilang expectations. Tinataya ng World Bank na mananatiling nasa 5.3% ang GDP ngayong taon, bago bahagyang tumaas sa 5.5% pagdating ng 2027. The Philippines has recorded robust but decelerating growth. Middle-class society by 2040, national ambition, it's not a utopia. It is something that is achievable if there is a commitment, both from the public sector to double down on reforms, from the private sector to innovate and compete. Malaking bahagi ng 2024 SONA ng Pangulo ang inilaan para sa mga pangako sa infrastruktura sa ilalim ng Build Better More agenda. The SILEX, NLEX-SLEX connector and the Plaridel bypass will be fully completed by the end of this year. CALAX and the C5 South Link will be fully operational by next year. Dahil sa mga mahalagang daan na ito, ang Norte, Gitnang Luzon, Maynila at Katimugan Luzon ay lalo pa ngayon magiging mas konektado sa isa't isa. Ang pinakabinigyang diin ang mga mahalagang expressway sa Luzon sa ilalim ng Luzon Spine Network. Natupad nga ba ang mga timeline na ito? Isa-isahin natin. Hanggang ngayon, hindi pa tapos ang NLEX-SLEX connector. Ang 1.2 kilometrong bahagi sa Pandacan ay naantala dahil sa right-of-way issues at relocation ng mga informal settler.
Tinatayang aabot pa ito ng 18 to 24 months bago matapos, depende pa sa pagreresolba ng right-of-way. Sa kabilang banda, tapos na ang Phase 1 ng Central Luzon Link Expressway mula Tarlac hanggang Nueva Ecija. Pero ang Plaridel Bypass, bagamat hindi pa rin ganap na tapos, ay malapit nang makumpleto. Samantala, ang last sections ng Calax at C5 South Link on track for completion ngayong taon. Pero hindi naman limitado ang infrastructure development sa Luzon. 2 buwan pagkatapos ng SONA, pinasinayaan ang 3.2-kilometer Panguil Bay Bridge, ang pinakamahabang tulay sa Northern Mindanao. Pinagdudugtong nito ang Lanao del Norte at Misamis Occidental. Ang dating 2-hour ride ngayon ay 7 minutes na lamang. Sa Zamboanga, higit 87% ng tapos ang Guicam Bridge na mag-uugnay sa Olutanga Island at mainland. Sa transportasyon naman, ipinagmalaki ng Pangulo ang tinawag niyang Railway Renaissance. Pero ano na nga ba ang status 1 year after? Ayon sa nakuha naming impormasyon mula sa DOTR, nasa 30% pa lang ang North-South Commuter Railway. Ito ang 147-kilometer elevated railway na mag-uugnay sa Clark, Metro Manila at Calabarzon. Mahigit 80% complete naman ang MRT-7 na magdudugtong sa Quezon City at Bulacan. Kung masusunod ang targets, maaaring mag-operate na ang MRT-7 sa 2025 at partial operations naman ng NSCR sa 2026. Another big promise from last year, ang LRT-1 Cavite Extension, na isakatuparan ito noong Nobyembre. Binuksan ang 5 bagong istasyon mula Baclaran hanggang Sucat alinsunod sa deadline na end 2024. Abangan sa Part 2 ang pag-audit sa mga pangako ng administrasyon pagdating sa energy, employment, investment at digitalization at kung gaano karami ang naiwan sa drawing board. Para sa agenda, Sujin Kim, Billionaire News Channel. This special report was brought to you by Matapos ang kanyang historic win sa The Voice USA, si Sofronio Vasquez ang napiling kumanta ng Philippine National Anthem para sa ika-4 na SONA ni PBBM. Sa announcement ng official social media post ng Presidential Communications Office, ang participation ni Sofronio sa SONA ay isang tribute sa Filipino talent at national pride. Si Vasquez ang unang Pinoy at Asian na itinanghal bilang grand winner sa 26th season of The Voice under Michael Bublé. PCO Undersecretary and Palace Press Officer Claire Castro nagsumite ng courtesy resignation. Susunod yan sa agenda. Isa pang traffic check ngayong Wednesday rush hour. Sa EDSA Mega Mall, mabilis ang daloy ng mga sasakyan sa southbound lane. Nagsumite na ng kanyang courtesy resignation si Palace Press Officer Claire Castro.
Alinsunod ito sa utos ni PCO Secretary Dave Gomez para sa lahat ng undersecretaries, assistant secretaries at directors ng PCO at attached agencies nito. Ani Gomez, layo nito na bigyan siya ng free hand sa pagpili sa mga makakasamang magsilbi at mga siwa sa ahensya. Tuloy-tuloy naman ang trabaho ng mga opisyal hanggang hindi pa napagpapasyahan kung mananatili sila sa pwesto. Umani ng samut-saring reaksyon ang post ni Cebu 5th District Congressman Duke Frasco kung saan makikita ang picture na paalis siya sa kanyang opisina sa Deputy Speaker's Office sa Kamara. Anya, pinapaalis na siya sa opisina. Wala naman daw problema at bitbit pa nga niya ang isang lampshade. Matatandaang hindi pumirma si Frasco sa manifesto na naglalayong manatili bilang House Speaker ni Martin o si Martin Romualdez sa 20th Congress. The more, the merrier. Bukas si Senador Tito Soto sa posibleng pagsali ni Senador Risa Hontiveros sa tinaguriang Veterans Bloc sa Senado. Ani Soto, more than welcome ang senadora na Deputy Minority Leader ng 19th Congress. Kasama ni Soto sa Veterans Bloc sina Ping Lacson, Mig Zubiri at Loren Legarda. Naiwan sa ere si Hontiveros matapos sumuporta ang mga kaalyado niyang sina Senators Kiko Pangilinan at Tam Aquino sa liderato ni SP Cheese Escudero. The feud heats up between Nicki Minaj and SZA. Nagsimula yung issue nung nag-post si Nicki tungkol sa online bullying na experience niya mula sa label ni SZA. Sumunod naman si SZA nag-post ng cryptic na mensahe sa X. Sabi niya, Mercury retrograde, don't take the bait. Wala namang binanggit sa pangalan si SZA pero nag-reply si Nicki at tinawag niyang sinungaling si SZA. Sa isa pang post, tinanong ni Nicki ng diretsyo si SZA kung iniisip niya na mas successful siya kaysa kay Nicki. Banat pa ng super bass singer, kung biglang mawala lahat ng songs mo ngayon, hindi naman mamimiss ng music industry ang pangalan mo. Yikes, ang harsh naman. Now on to the lighter side of things, pasabog ang stage comeback ni Fil-Am singer Jessica Sanchez. Muling sumali si Jessica sa America's Got Talent kung saan kinanta niya ang Beautiful Things ni Benson Boone. Ang kanyang rendition, hindi lang full house standing ovation ang nakuha, maging ang golden buzzer from Sofia Vergara herself. In-announce din ni Jessica na siya ay pregnant. Una nang sumali sa AGT ang singer noong 2006 at sa American Idol Season 11 where she became second runner-up. First Lady Lisa Araneta Marcos hindi kasama sa nakatakdang biyahe ni PBBM sa Amerika. Susunod yan sa agenda.
Traffic check ulit tayo sa EDSA White Plains. Moderate ang daloy ng mga sasakyan sa north and southbound lanes. Hindi kasama si First Lady Liza Araneta Marcos sa nakatakdang biyahe ni PBBM sa Estados Unidos sa susunod na linggo. Simula nang maupo sa pwesto noong 2022, ito ang unang pagkakataon na hindi kasama ng Pangulo ang unang ginang. Hindi idinetalye ng Malacanang ang dahilan ng absence ni FL, pero ang Pangulo raw ang pumili ng kanyang delegasyon, kabilang ang kanyang economic team. Nakatakda ang unang bilateral meeting ni PBBM at US President Trump sa White House sa July 22. Sa sports, may dagdag puwersa ang Rain or Shine Elasto Painters kasunod ng paglagda ni dating top overall draft pick Stanley Pringle. Kaya naman mas naging kampante si head coach Ieng Giao sa nalalapit na PBA season. Narito ang exclusive agenda report ni Zeus Valdez ng Abante Radyo. Tiwala si Rain or Shine Elasto Painters head coach Ieng Giao na hindi na nila kailangang kumuha ng dagdag na big man para sa nalalapit na PBA 50th season. Sa eksklusibong panayam ng Sports Now ng DWAR Abante Radio, sinabi ni Giao na magkakaroon sila ng 4 na lehitimong sentro sa oras na makabalik sina Luis Villegas at Bo Belga mula sa injury. Si Villegas ay kasalukuyang nagpapagaling mula sa ACL surgery. Si Belga naman ay recovering mula sa vertigo. Kasama ng dalawa sa frontcourt rotation sina Kaylan Chongson at Kit Datu. Ang pahayag ni Giao ay tugod sa mga panawagan mula sa ilang fans ng Rain or Shine na isama si Christian Standhardinger sa kanilang lineup. Lumutang ito matapos i-anunsyo ng team sa kanilang official Facebook page ang pagkuha kay Stanley Pringle, isa ring dating number 1 overall pick. Meron na kaming big man on the side na we expect him to play in the next conference. No? I think we can have Luis Villegas ready by October siguro, no? So ma-address din 'yon, ano? I think Bo also should be available, no? So yung sa big man, andyan na yung dalawang big man namin, hindi lang nakakalaro no? But they will be ready by by the next conference, no? Kaya para kay Coach Ieng, hindi nila kinakailangan kumuha pa ng panibagong big man. Ang dagdag puwersa sa guard position naman sa katauhan ni Pringle ay magiging magandang suporta sa kanilang frontcourt reinforcement sa pagbabalik ni Villegas at Belga. Para sa agenda, Zeus Valdez, Abante Radio. From skincare to the kitchen, Judy Ann Santos Agoncillo proves she's aging with grace. May niluluto rin siyang bagong project para sa kanyang fans. Check this out in my report. Golden hour ang peg sa isang intimate event sa Makati as a skincare brand reintroduced their hyaluronic gold line, this time with none other than Miss Judy Ann Santos Agoncillo as endorser. Celebrities, influencers, and beauty insiders converge in a classy sit-down dinner sa White Space Makati. Of course, the spotlight is on Judy Ann, an icon of grace, strength, and authenticity. Kaya syempre, may message si Juday to those scared of aging. I guess na I was never bothered naman in aging. Actually, I'm excited to get old. Probably because I'm excited to know ano pa yung wisdom na makukuha ko, to grow old with my kids, to grow old with my husband. Aging for me is something that we all have to look forward to kasi it's inevitable. But wait, there's more. Because my skincare reveal din siya. I'll be very honest again. Before I learned that the hyaluronic has vitamin C, I would always include vitamin C and sunblock. Hindi nawawala, yun yung hindi nawawala sa skincare ko. Napaka-perfect ng micellar water for me kasi whenever I'd be done with my work, yun na yung pangtanggal ko ng makeup. And hindi kasi ako mahilig mag-makeup. Pero marami akong makeup. Mahilig akong bumili ng makeup. Hindi ko lang alam gamitin. So one thing that I really want to do right after work is to take off my makeup, to let my skin breathe.
The Golden Evening was made even more special with a curated meal prepared by Chef Jessie, Kakolab pa si Juday, which highlights nourishing, elevated dishes that reflect her love for food and wellness. And speaking of food, in-announced din ni Judy Ann ang upcoming projects niya, including a cookbook that's already in the works. The recipes I did in Judy Ann's Kitchen YouTube channel, doon nila makukuha lahat sa cookbook na yan. And more tips in life, probably. There's a lot of plans for Judy Ann's Kitchen. Kaya medyo mag-aano lang muna ako sa acting ngayon. Kasi may dalawa naman akong project na naka-standby. Of course, the night is more than just a product launch. It was a celebration of beauty that grows stronger with time. Kakaibang adventure na naman ang hatid ng The Lifestyle Lab. This time, isang food trip tampot ang iba't ibang recipes with blueberries. Ang patikim sa Agenda Report ni Marie Lozano. Dito sa Lifestyle Lab, lagi kaming game sa mga edible experiments. At ngayon, we're feeling a little blue. Pero hindi kalungkutan. The kind of blue na masarap. At ang nakakagulat ay bagay pala siya sa kahit anong lutuin. Sa food trip na ito, dinala kami sa Kaiba, kung saan si Chef Sunny Mariano ang nagpasya na hindi lang pang dessert ang blueberries. Smoked, dried, and turned into ketchup. Pinangsos sa karne at ginamit rin sa dessert. If he could blue it, he did it. Ginagawa ang mga special menu na ito sa iba't ibang parte ng mundo ng US Highbush Blueberry Council or USHBC na may misyon na ikalat ang love for blueberries sa buong mundo. Sa India, ginawa nilang masala blueberries. Dito sa Pilipinas, blueberry bibingka naman. I heard you were talking about the bibingka earlier. Yeah, because I'd never had that before. First of all, I've been here during Christmas and no one gave me that. So I need to talk to the guys over at the hotel because y'all need to give me some of this bibingka. It is good stuff. I was telling Chef, especially with the blueberry, again, that's awesome. And that's what I'm saying. When you start to introduce these things to, consumers out there, that really brings in a whole new paradigm of how to think about the product. Yes. And it opens up possibilities that maybe people have never even thought of before. At ngayon, isang full tasting menu ang hinanda para ipakita kung gaano kalawak ang pwedeng gawin sa maliit na berry. Actually, at first, doon ako napaisip na baka halos same na lahat ng taste of the dishes kasi lahat may blueberries. But working on it, we have a lot of type of blueberries. We have frozen, fresh, and then dried. So for example, sa mga long stewing, long cooking, I use the dried ones para after cooking, buo pa din siya and nandun pa din flavor niya. And then for the mga short cooking and mga purees, I use the frozen one. Yes. Then for salad, I use the fresh one, but to add twist on it, I just smoke it. Or papakin lang as it is. Ang sarap na kasi. Speaking of which, papakin na natin siya, Chef. Oo, di ba? Diba? Yan. Smoked blueberry salad, pandesal with blueberry ketchup, prosciutto, and labne. Chicken barbecue na smoky and sticky. At lamb caldereta with dried blueberries and apricots. May Wagyu short ribs rin at miso prawns in blueberry sinigang sauce. Of course, for dessert, blueberry soft served with stracciatella and chocolate cream puffs with blueberry diplomat cream. Masarap? Yes. Pero healthy rin. There you go. Blueberries are packed with antioxidants good for your heart and even gentle sa blood sugar. Sabi nga ni Chef Sunny, no seeds, no drama, just big flavor. At para sa amin sa Lifestyle Lab, we love food that's clever, playful, and just a little unexpected. And speaking of unexpected, abangan ang bagong episode ng The Lifestyle Lab mamaya 8:30 p.m. Tampok sa aming monthly restaurant guide ang mga chef na hindi takot kalabanin ang tradisyon. Iba mag-isip, kakaiba magluto, at laging may pasabog sa plato. Isang serye at walang katapusang sorpresa. Para sa Agenda, Marie Lozano, Billionaire News Channel. Out of the blue. Marie, ginugutom mo na naman ako. Well, that's it from my end. Back to you, Corina, Pinky, and Willard.
Kita mo, marunong naman pala mag-Tagalog talaga si Monique. Pagdating sa pagkain, say adobo. Adobo. Ayan. Spell. Ano ba yung mahirap na Tagalog word na pagkain? Akala ko pagkain. Akala ko Sinampalukang manok. O, sige nga. Sinampalukang manok. Sinampalukang manok. Ayun. Sinampalukang diba? manok. Yeah, hindi kaya yun. Hindi kaya. Kailangan yan eh. Oo. So, did you notice? Have you noticed? Oh, ayan. Do you see what I see? Do you see what I see? Oh, ayan. Let's sila na lang bahala. Sila na lang bahala. Magpa-contest kaya tayo. Notice what is new with us. Every night po yan. Siguro, sumulat, hindi na uso ang sumulat ngayon eh. Hindi na. Mag-email na lang sila. Kaya mag-ano sila sa, mag-comment sa, Instagram mo. No, in the website of Agenda. Facebook page. Ayan, kung sino makakahula, may premyo mula kay Cheryl Favila. Ayan. Nag-uusap na kami sa Viber chat. Oo, di ba? Ayan. Alright, so, happy Wednesday po. Happy Wednesday yun sa inyong lahat. Hump Day. Yan po ang ating agenda ngayong gabi. Ako po si Pinky Webb. Ako naman si Willard Cheng. At ako si Corina Sanchez Rojas. Sa bawat issue may anggulo at ang balita may agenda.